everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So, ang ating video for today para po sa ating mga SSS members dyan na malapit na pong mag-retire kay SSS. Dahil ang video na ito, tuturuan ko po kayo paano mag-apply ng SSS retirement claim through your SSS online account. Hindi mo na kailangan pang pumunta at pumila sa SSS para lang mag-apply ng iyong retirement benefits. So ito po guys ay para lang po sa ating mga SSS members na meron pong SSS online account ha. Dahil kapag wala kang SSS online account, hindi mo maintindihan tong video ko ngayon. Kaya habang wala ka pang SSS online account, gumawa ka na agad para makita mo lahat ng contributions mo, ng loans mo, at pwede ka doon mag-apply ng iyong retirement claim kay SSS. Okay, so step 1, kapag naka-login na po kayo sa inyong SSS online account, puntahan niyo po itong benefits na tab. And then, makikita niyo dito ang retirement claim. I-click niyo po yan. And then, mapupunta kayo dito guys sa number 1, yung apply. Meron dito po, babasahin po natin, make sure that your address and contact information with SSS are updated. If not, click here. So, i-click niyo po itong blue para makapag-update kayo. Pero kapag okay naman guys, proceed kayo dito sa box. Please enter your separation data in the field provided below. Date of separation, no, para doon sa ating mga employed dyan, yung date of separation nyo, alam nyo yan. Pero kapag voluntary ka guys, ang date of separation mo, yung buwan po kung kailan tumigil ka na ng contributions kay SSS. For example, month of March 2025, tumigil ka na ng contributions mo kasi na-reach mo na ang requirements with SSS or magre-retire ka na. So, ang date of separation mo is March 2025. And then, after that, i-click lang natin ang proceed. Pag-click natin ang proceed, makikita po natin tong ating employment history. No? Nandito po yung mga employment history nyo kapag kayo ay may mga trabaho, di ba? So, you have to review your employment history. In case of discrepancy, you may visit any SSS branch near to your request for manual verification. So, i-check nyo po kung tama ba yung dito mga employment history nyo. And the next naman, meron ditong question and answer. So, yes or no lang to. Like, question, did you work as an underground surface mine worker or as a racehorse jockey? So, kapag hindi naman, as is mo lang to, wag mo nang galawin. Pero kapag yun ang background mo sa trabaho mo, i-click mo to para siya maging yes. Dahil nga guys, diba, ang mga racehorse jockeys and mine workers, meron silang early retirement at 55 years old. Pero kapag hindi naman yun ang background mo guys, as is mo lang to, wag mo nang galawin. So number 2 questions, do you have a dependent, legitimated, or legally adopted? So pwede mo tong i-yes kapag meron kang dependent children. And after nyan, dito tayo sa disbursement account. You have to select your disbursement account. Make sure guys, meron na po kayong approved disbursement account sa inyong SSS online account. Kapag wala pa kayo nyan, yun muna ang una nyong gawin. Mag-enroll muna kayo ng disbursement account nyo through your SSS online account. Kapag yan ay nag-approve, tsaka na po kayo mag-proceed sa application nyo sa inyong retirement claim. Kaya sa ating mga members dyan guys, kapag wala pa kayong disbursement account ngayon kay SSS, mag-enroll na kayo. Para pag-retire nyo, meron na kayong approved na disbursement account. So dito, kapag meron ka ng approved disbursement account, click mo lang tong arrow, tapos magsiselect ka lang dyan kung alin yung disbursement account mo. And then, click proceed. So dito guys, babasahin nyo to ha, itong naka-highlight na yellow. Sabi dito, please be informed that you have less than 120 posted monthly contributions prior to the semester of your retirement. For the reason you are only qualified for a one-time payment of lump sum, retirement benefit with an estimated amount of. So dito, mati-check din yan sa online. Kapag nag-apply ka ng retirement claim, yun pala wala ka pang 120 months contributions prior to your semester of your retirement. So ang mangyayari sa iyo guys, one-time lump sum. Kapag ganito ang lalabas na wala ka pa palang 120 posted monthly contributions, mag-decide, pag-isipan mo muna. Itutuloy mo ba ang one-time lump sum, one-time payment na lump sum, or pupunuin mo muna yung kulang mong buwan para mapasok ka naman sa monthly pension? Okay? Kapag ganito ang lumabas at gusto mong ipagpatuloy muna ang contributions mo, wag mo nang i-proceed. Wag ka munang mag-apply ng retirement.
Pero kapag okay na sa'yo, okay na yung one-time lump sum, wala na rin akong pampuno dun sa kulang kong buwan ni. So, ipoproceed mo lang. Click mo itong I hereby certify and then i-click mo itong apply sa baba. And then, completed ka na. Ito na siya. You have successfully submitted your retirement claim application to SSS on kung anong date. Tapos dito guys, makikita nyo itong inquiry, ay makikita nyo pending o kaya approve or submitted dyan. Mamomonitor nyo siya dyan. Okay? Kapag voluntary, okay na yon, tapos ka na. Pero kapag ikaw po ay employed na nag-retire ka na no, sa company mo, after mo mag-submit nito kay SSS sa online, i-notify mo agad yung HR mo, yung employer nyo. Kailangan kasi ng Employer Certification of Retirement Claim. So, pag nag-apply ka na, i-message mo agad ang HR or employer nyo, ma'am, nag-submit na ako ng SSS retirement sa aking SSS online. Paki-certify naman po. No? So, ganito ang magiging account, guys, ng employer nyo eh. Dito sila pupunta sa retirement, tapos makikita nila dito yung records na nag-submit ka ng retirement claim kay SSS. Tapos, isa-certify nila yan at manonotify din yan sa SSS. Okay po, so reminder, always check your registered email address for the retirement benefit claim application notice from SSS. Doon po mag-email sa SSS kung approve na ba, rejected ba, may documents ba na kailangan mong isubmit sa kanila. So, daily guys, i-check nyo ang inyong email address. Okay, so ganun lang po kabilis mag-apply po ng retirement claim sa iyong SSS online account. Again guys, ang dami na pong pensioner dito na online lang ang application sa retirement claim at walang kahirap-hirap na approve po sila. Wala nang hassle sa kanila, hindi na nasayang yung oras, yung pamasahe na pumunta sa SSS branch at pumila ng napakahaba para lang sa retirement claim application. Kaya kapag wala ka pang SSS online account, I encourage you guys, gumawa kayo. Sobrang laking tulong guys ng SSS online account. Makikita nyo mga details nyo doon at makikita nyo yung mga contributions nyo doon. Okay, so please share this video guys. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.